Ayun po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magpapalik upang maghahatid ng panibagong mensahe sa inyo ngayon. Ayan. Ano ba ang mensahe sa inyo ng barahang ito this January? Tignan natin mga kapatid, silipin natin kung ano yung mga mensahe. Collective po ito mga kapatid, sa mga makaka-resonate lamang po ay para sa inyo ito. Ano nga ba ang mga mensahe ng barahang ito? This January hanggang sa katapusan, January 30 o 31. Katay tatlo mga kapatid. Kukuha tayo ng 7 baraha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano ba ang mensahe sa inyo ng barahang ito ngayong January? Ayan, inom tayo ng garlic. Ayan, unang mensahe mga kapatid, self-esteem, worth, self-worth at ego. Ang nakikita ko dito sa barahang ito, yan ang mga mensahe, ay kung ano man ang trabaho ninyo ngayon, yan, mag-focus kayo, fokusan ninyo ang inyong trabaho at wag ninyong hahaluan ng mga kung anumang kalukuhan. Yan, dahil maaring yung trabaho, pangarap ninyo o kung ano man yung mga trabaho ninyo ngayon na pinagsumikapan ninyo na gustong maabot, ay magtrabaho po kayo ng maayos. Yan, wag po ninyong haluan ng kalukuhan, wag ninyong gamitan ng dahas, wag ninyong gamitan ng panlalamang sa kapwa, dahil maaring yung mga trabaho, mga pangarap ninyo na inyong pinaghirapan ay maaring mawala ito sa inyo kung inyong aabusuhin. Yan, magtrabaho lang, yung trabaho na wala kayong tinatapakan na tao. Ang inyong trabaho ay gawin ninyo ang inyong obligasyon, trabaho, tungkulin, o di kaya gampanan ninyo ang mga nararapat ninyong gawin. Sinisipon tayo. Pangalawa, wish, hope, worship, vow. Kung may mga tao dito na nananalangin na sana makaahon sila sa hirap, o di kaya magkaroon sila ng mga blessing, may mga nananalangin dito na sila ay maisakatuparan ang kanilang mga kahilingan. Yan, this January na katapusan, hanggang sa katapusan itong mensaheng ito. Yan, kung ano man yung mga kahilingan ninyo na alam naman ninyong mabuti, yan, ibibigay ito di universe sa inyo. Kasi unang-una mga kapatid, wag po tayong hihingi o magwi-wish sa ating Panginoon ng ikakasama ng ating kapwa, dahil malabo po itong ibibigay ng ating Panginoon kung kayo po ay naghahangad ng kasamaan sa inyong kapwa. Yan, kung alam ninyong makabubuti ang inyong kahilingan kumpara sa lahat, kumpara sa kapwa natin, ang inyong mga kahilingan na yan, at kung ipagkakaloob ng ating Panginoon sa inyo, ay pasasalamatan po ninyo. Yan, ang inyong mga kahilingan na yon, kung ano ang inyong mga wish. Itong gain, profit, consolation. Yan. Ito mga kapatid,
may mga bagay kayo na inyong ninanais, na siguro may mga ninanais kayo ng mga bagay na bilhin, o di kaya motor, sasakyan, lupa, bahay. Mapapasa inyo ito mga kapatid. Darating ang araw ay mapapasa inyo o matutupad ninyo ang inyong mga pangarap na ito, kung ano ang gusto ninyong maipundar. Maaring material na bagay, cellphone, damit, kung ano man yung mga gusto ninyong pinapangarap na bilhin ay matutupad ito. Yan. Marriage. Sa this January ay may mga nagpaplano dito na magpapakasal, magpo-propose, yan. At saka nagpaplano ng magbuo ng pamilya. This year o this January may mga nakikita ko ngayon na magpapakasal sila. Yan, sa mga makakaresonate lamang po, mayroong magpapakasal dito, may magpo-propose, yan, na sila may fiancé, o di kaya sila yung bubuo ng pamilya. Yan. Depression, phobia, paranoid dito. Itong fright na ito ay pilitin yung makawala dito. Sa kung kayo ay may na sense ako dito na mayroong nagkakaroon ng depression, na siguro sa mga problema, sa mga trauma dati na nangyari sa kanya, ay nagkakaroon ito ng depression o di kaya phobia. Nagiging paranoid ito na baka maulit naman yung nangyari sa kanya. Ang ano ko dito, ang masasabi ko lang, wag po ninyong hayaan na magkaroon kayo ng depression, dahil mahirap po itong gamutin pag ito'y lumala. Ayan po mga kapatid, labanan po ninyo ang depression. Ayan. Ang depression kasi mga kapatid ay walang ibang makatutulong sa inyong sarili, kundi walang makakatulong na iba sa iyo kundi ang inyong sarili. Ayan. Wag kayong magpapadala sa emosyon o depression na yan, o withdrawal. Yan, sa mga naninira sa inyo, sa mga gumagawa sa inyo ng kwento na hindi maganda, na wala namang wala namang silang nakitang kapatunayan na totoo yung mga pinagagawa ninyo sa kanila. Ayan. Yan po mga kapatid. Ang nakikita ko dito ay hindi sila ito magtatagumpay sa pinagagawa sa inyo. Savings, this January o this year ay magkakaroon po kayo ng savings kung gugustuhin po ninyo. Yan. Ayan, magkakaroon po kayo ng savings dito. Dapat kung gusto niyo magkaroon ng savings, iwasan ninyo ang paggagastusan ng mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta, tulad ng paggastos sa material na bagay, paggastos sa mga walang kakwenta-kwenta, o paggastos sa mga bisyo tulad ng pag-iinom o di kaya paggagala. Kasi pag yan ay pinagpatuloy ninyo ang inyong tinatawag na luho, yan ay wala talaga kayong maiipon na savings. Unahin niyo yung mga bakasyon o ibig yung may savings kayo na naipon ay nawawala dahil nga doon na pupunta sa mga luho, sa mga material na bagay. Kung gusto niyo na magkaroon kayo ng pera, ay mag-ipon po kayo mga kapatid, dahil hindi po natin alam ang mangyayari sa ating mga hinaharap mga kapatid. Mas maganda na may savings ka, in case na magkaroon ng emergency ay meron kang maidudukot na ipon o pera ninyo mga kapatid dito sa savings na ito. Kasi pag nagkaroon ka kasi ng emergency dito mga kapatid, yan, pag nagkaroon ka ng emergency tapos
wala kang malalapitang tao o naubos na yung pera mo, ay kawawa ka. Yan, kasi sa panahon ngayon, hindi magpapahiram ang tao ng pera o ng ano man yung hinihingi mong tulong sa kanila kung wala kang pinaparating. Kunyari wala kang pinaparating buwan-buwan, yan, hindi yan sila magpapahiram sa iyo kung nakikita nilang wala kang maibabayad din sa kanila. Yan, minsan din nasisira din ang tiwala ng mga tao sa inyo, dahil minsan ay pag kayo ay lumapit ay hindi kayo tumutupad sa usapan. Ayan nga yung masasabi ko sa inyo, mag-ipon kayo. Yan, dahil pagdating ng problema o pagkarating ng emergency at wala kayong naipon, tunganga kayong nga, dahil sa panahon ngayon ay pag wala kayong naipon, kawawa kayo sa bandang huli. Ayan po mga kapatid yung mensahe, at hanggang dito na lang, at God bless us all.